Aries. This is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aries? Kamusta? Anong meron sa ating mga Aries? Let's see. Okay. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11 and the messages coming from a different account, hindi po ako yun. Happy birthday, Aries! Let's see. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of March. Collective energy ng mga Aries. Love and money reading para sa ating mga Aries. Alrighty. Let's see. Anong meron? Anong paulit-ulit na ginagawa? Wish fulfillment in reverse. Maraming minamanifest. Maraming gustong maabot na pangarap. Alam mo right now na hindi ito yung situation na gusto mo, love and money. And hopefully, meron ka mga ginagawang mga decision, no? Moving forward sa iyong mga goals. Merong isang love situation, no? It feels like nagkaroon ng pangako sa pag-ibig, kasal, live-in, engage, okay, officially together. Sabi ng masculine, binigay naman niya yung lahat ng kaya niyang ibigay na love, obligasyon, responsibilities, no, na kaya niya ibigay for this connection. But it feels like nagkaroon ng mga issues. This is the walking away energy. Sumuko, nag-walk away, nag-detach. Because both of you feel like hindi ito yung wish fulfillment or ideal situation para sa inyong dalawa. Detachment. The masculine in this connection, I feel nagkaroon ng confusion pagdating sa options sa pag-ibig. May na-involve, may in-entertain, may nagustuhan na iba, may confusion. Past ba o yung current? Yung current ba o may darating pa na bago? Okay? Nagkaroon ng option, confusion, pagdating sa pag-ibig. Someone feels so betrayed kasi para sa kanya, I feel this is on the side of the feminine. Binigay niya lahat ng pag-unawa, pagmamahal sa connection na to. Nag-manifest si feminine na maging maganda sana yung love situation pero mukhang hindi yun yung nag-manifest. Nagkaroon ng mga maling decision with a judgment in reverse. May mga bagay na dapat na pag-usapan or pinag-usapan na pero naulit pa rin and hindi pa rin naayos. Sa dami ng pag-uusap, negotiation na nangyari, yung huling chance, no, na parang nag-heart to heart talk kayo, umasa, especially si feminine, na may mababago na. But someone is not ready for commitment. Okay? Not ready for commitment, may mga false promises, may mga sinasabi na hindi naman napanindigan, at nagdala yon ng panibagong disagreements or misalignment pagdating sa relationship because nabigo yung mga expectations. Sabi ni Empress, nagkaroon ng false offer, mga drawing na pangako, na-observe daw niya, alam ni feminine yung reality, at sobra siyang na-hurt, na-disappoint. You trigger each other with a temperance in reverse, nagkaroon ng overthinking. Is the feminine asking too much? Hindi ba nakikinig si masculine? Very stubborn lang ba siya? Sabi naman ni masculine, masyado lang bang maraming expectation si feminine? Nagkakaroon ng comparison, yung asawa nga ng kaibigan niya, payag naman na ganun lang. Something like that, okay? But it feels like for both of you, humingi, no, yung sitwasyon ng napakalaking transformation and adjustment sa inyong dalawa. Pero mukhang hindi nabigay, false promises, breadcrumbing energy, conflict, pagtatalo, no? Resentment, samaan ng loob. Napakaraming bottled up emotions at samaan ng loob dito. Let's see. But sa perspective ni masculine, binigay niya yung lahat. The reason for the reading is like, it feels like nawala na ng gana, ng passion sa isa't isa because of too much disappointment. Dami-dami ding inaayos pagdating sa kapirahan, kabuhayan. And nakikita ko rin, no, na intentionally, na nag-disconnect kayo emotionally sa isa't isa at nag-focus na lang sa kapirahan because ayaw nyo nang makita yung kakulangan at pagkakamali ng bawat isa. Alam mo yun, yung parang yung mga nagsasama, parang naging roommates na lang kayo. Doon sa hindi nagsasama, parang
nawala ng gana, kung ano man yung nangyari. Okay? Falling out of love, yung proseso na yan. Pero kahit gano'n, na-aware kayo, hindi pa rin nabigay yung best effort ng bawat isa. Parang nagkaroon ng stubborn energy na bakit ako na naman, last time ako yung nanuyo, last time ako yung nagparaya, ako yung umunawa, ako yung nag-understand. Hindi pwedeng ako na lang lagi, which is true. Okay? But very unique yung situation ng bawat isa. Ang nakikita ko lang is parehong na-hurt, parehong may ego, at wala nang gustong mag-surrender. Marami na rin nangyaring unfair situation sa love na to, sa pagsasama na to. At yun nga may pangako, gagawin, hindi nagawa, hindi nagagawin, inulit na naman. Patong-patong, nag-pile up na disappointments hanggang parang paano nga ba at saan nga ba magsisimula ng clean up drive? Ano yung unang aayusin? Ano yung unang lilinisin sa dami nung naging resentment nyo sa isa't isa? Prayers and manifestation, sabi ng ating mga Aries, maayos pa ba to? Magkakaroon pa ba ng magandang energy? And for some of you na humiwalay na, kakayanin mo ba talaga lahat to? Mabibigay mo ba yung future na deserve ng mga bata? Marirebuild mo ba yung life mo? Maaabot mo ba yung pangarap mo? Kaya mo ba to lahat on your own? May darating pa ba na totoong pag-ibig, mamahalan na alagaan ka, especially sa side ng feminine? Sabi naman ni masculine, may darating ba na pag-ibig na hindi na siya babaguhin? Okay? So, ibig sabihin dito, number 1, baka hindi nyo na-consider na gusto nyo talaga yung isa't isa. Minsan kasi nagbase sa, sa physical attraction, and then nung na-in love na, tsaka nyo na-realize na magkaiba pala kayo ng paniniwala, ng, definition ng love, commitment, and responsibilities pagdating sa relationship. Okay? Right now, sobrang tinotopak ang ating mga Aries. Sabi ng feminine sa connection na to, ang hirap pakisamahan ni masculine, napaka-controlling, hindi marunong makinig, kahit alam mong mali na siya, hindi marunong umamin, hindi marunong magbago. Sabi naman ni masculine, bakit ako mag-a-adjust? Napakagrabe lang naman ng ugali ng babae na to. Parang nagdadamutan na kayo ng love, ng pasensya, ng chances na kayang ibigay sa bawat isa. Okay. I feel sabi ng person mo, alam na niya yung truth sa situation. At kung lumayo siya, your person feels na yun na yung tama para ma-minimize lang yung damages. Okay? Ano tawag dyan? Damage control. Napapagod na rin siya. Alam na daw niya yung totoo. For some of you na kumakapit pa, may na parang alam nyo na baka anytime pwede na ring sumabog, no, at bumigay at bumitaw kayo sa isa't isa. Choice, free will, okay? Make it or break it, na ayusin or bitiwan na. Okay? Napapagod ka na rin, Aries, na parang kaya hindi mo rin mabitiwan tong connection na to, na parang mag-start ka na naman ba sa bago? Mag-start ka na naman ba sa what's your favorite breakfast? What's your favorite color? Iniisip mo parang ready ka ba talaga sa connection? Ready ka ba din talaga sa love? Ganito para karami yung sacrifices na kasama din ng happiness na dala ng relationship. Na parang it's not all butterflies and rainbows. Parang equally like may blessing and meron ding sacrifices na kailangan gawin para mag-work out yung connection. Until around June, the masculine in this connection, parang nasa limbo. Wala akong nakikitang sincerity na may aayusin siya. And for this masculine to have the drive and urgency na ayusin to, dapat magkabati kami, wala. Chill lang siya. Parang hinihintay na lang niyang mag-crash and burn yung relationship. It's either magpasensya yung feminine or maghiwalay na lang kayo. Ang stubborn ng energy na hindi siya magbabago. Wala siyang nakikitang mali sa sarili niya, sa ugali niya, at sa patterns niya. Take it how it resonates, okay? I'm not putting all the blame sa masculine kasi baka naman grabe din yung standards ni feminine. Ang nakikita ko ay misalignment sa inyong dalawa. Sabi ni masculine, gusto niyang tanggapin na lang siya ni feminine. Wala siyang nakikitang mali sa patterns and behavior niya. Okay? Whew. And because of that, you might feel na parang nagkamali kayo na pag-i-stay pa a little longer sa relationship na to. It's either magtiis or you let go each other kasi grabe yung ego at wala nang bigayan dito.
Okay? And that would be the Aries reading for the month of March.